Hallelujah! Magandang hapon po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Di ba't napakasarap magpuri sa Diyos? Hallelujah! At tunay nga po na sa hapong ito ay damang-dama po natin ang presensya ng Diyos. Sa mga awitin pa lamang natin, mga papuring awit at sa special number, offering song, at lahat ng bahagi, mag-isa ating offering. Yung mensahe na narinig natin sa hapong ito regarding sa tithes and offering, lahat ng yon ay bahagi ng ating pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. At sa hapong ito, napakaganda ng panahon sa labas. Hindi kagaya ng mga nakaraang araw na panayang ulan at nakaranas na naman tayo ng baha. Pero heto na naman po tayo. Here we go again. No? At dahil po ito sa tinatawag natin na sustaining grace of God. Without the grace of God, siguro maisip natin, nasaan kaya tayo ngayon? No? Kung hindi dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Kaya sa hapong ito, magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen po ba? Bakit hindi po tayo yumuko at pansamantala sa mga ilang segundo ay magsabi tayo ng mga pagpapasalamat sa Panginoon. Let us all pray. And I want you to open your lips and say to God, Lord, thank you sa araw na to. Salamat po sa buhay na binigay mo sa amin. Salamat po sa oras na narito kami ngayon, maikinig ng iyong mga salita. Let us all pray and say, thank you, Lord. Thank you for the life. Thank you for your grace. Thank you for the privilege, the opportunity to give you glory and honor this time. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig na hindi natatapos, sa iyong pagmamahal na hindi kumukupas, sa iyong biyayang walang katapusan at hindi kayang ikumpara sa kahit anong bagay. Salamat po. Maging sa oras na ito, sa pakikinig namin ng iyong mga salita, samahan mo po kami, O Diyos. Nawa ikaw po ang magsalita sa aming kalagitnaan. Palakasin mo po ang aming pananalig, pananampalataya sa iyo sa pamagitan ng iyong salita. Sa iyo lamang kami umaasa, sa iyo lamang kami nagtitiwala. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. Ayan. Pagka pumapalakpak po tayo sa Panginoon, nakakawala ng kaba. Hindi ko maintindihan kung bakit kinakabahan ako ngayong oras na to, itong araw na to. Siguro dahil naninibago ako. Nakakakaba. Parang bigla akong kinabahan sa inyong harapan sa oras na ito. Anyway, asan na yung ating slide? Pati yung TV ay kinabahan din. Ang topic po natin sa hapong ito ay overcoming discouragement. Wow! Sino po dito sa inyo ang nakaranas ng discouragement sa inyong buhay? How many of you felt discouraged? Marami, no? Taas nga ang kamay. Parang ako lang nagtataas. Ayan, daming taas. Ayan. Sa hapong ito, pag-aaralan po natin, pag-uusapan natin, ano nga po ba ang common cause o common reason kung bakit nadi-discourage tayo? At ano yung mga common reaction ng mga tao kapag nakakaranas sila ng mga discouragement? And ano yung biblical principle na matututunan natin dito sa Bible character na pag-aaralan natin sa hapong ito? Walang iba kundi si Elijah. Pero before that, bago natin basahin yung talata, may gusto lamang akong sa inyong i-share na kwento. Narinig ko lamang po yung kwento. One time, tinawag ni Satan yung kanyang mga leaders ng mga demons, no? Meron din silang parang cell group ng mga demons. So tinawag niya yung mga cell group leaders ng mga demons at sinabi ni Satan na kailangan na nating mag-double time. Kung maaari, triple time dahil kumukonti na lang ang ating mga tagasunod. Sabi niya, kumukonti na lang, mas dumadami ang mga naniniwala kay Kristo at sumasamba sa Diyos. So kinakailangan nating gumawa ng strategy para
mas dumami ang maniwala sa atin, sabi ni Satan. So, tinawag niya yung kanyang mga leaders at sabi niya, magbigay kayo sa akin ng inyong mga plano, inyong mga naiisip na gagawin para ang mga tao ay mag-turn away from their faith. Magbigay kayo sa akin ng inyong mga idea. Give me your idea. No? Kung hindi, itatapon ko kayo sa impyerno. Sabi ni Satan. So, sabi ng isa, sabi niya, Panginoong Satanas, sabi niya, tutuksuhin natin sila sa pamamagitan, yung mga tao, no? Tutuksuhin natin sila sa pamamagitan ng pera. Sigurado, pagka ginamit natin yung pera, maraming tatalikod sa Diyos. Maraming tatalikod sa Panginoon. Sabi ni Satan, layan, sabi niya gano'n. Ayoko yung idea mo, palpak yan. No? Kasi may mga tao na kahit na walang pera, nagpupuri pa rin sa Diyos. Mga taga-SCF, kahit walang pera, nagpupunta pa rin sa church eh. Di ba? Kaya hindi effective yung pera, sabi niya. Sabi naman ng isa, mahal na Panginoong Satanas, sabi niya, may naisip na ako. Sabi niya, lahat ng mga tao, bibigyan natin ng tigi-isang smartphone. Para magbabad na lang sila sa social media, mag-Facebook na lang sila, mag-TikTok na lang sila, oras-oras. Ha? Sabing gano'n ni Satan, mukhang palpak yan, hindi yan effective. Kasi yung iba na mga Christian ay kahit na may mga smartphone sila, pero ginagamit nila yung sa tama, hindi sila masyadong nagbababad sa TikTok. Paminsan-minsan lang. Sabi naman ng isa, mahal na Panginoong Satan. Sabi niya, may naisip ako. Sabi niya, magkikreate ako ng maraming iba't ibang uri ng sugal, mga online game, mga ganyan. Mga maling laro. Mga maling laro. Sabi niya gano'n, palpak yan. Sabi niya gano'n, marami na ang nag-give up sa mga maling laro. Ayaw na nila yan. Gusto na nila yung makinig ng salita ng Diyos. Amen! sabi nung tatlong demon, kung mga palpak lahat ng idea namin, ano ang gagawin natin? Mahal na Satanas, sabi niya. Tapos binigay ni Satan sa kanila yung isang maliit na box. Sabi nung isang demon, sabi niya, Panginoong Satanas, ano po ang nasa loob ng maliit na box na yan? Tapos sabi niya, sige, buksan nyo. Pagbukas nila, sabi, nandun nakalagay, discouragement. Wow, discouragement. Sabi ni Satan, alam mo ba, sabi niya, ang discouragement, ang number one na tool na ginagamit ko para ang mga lingkod ng Diyos ay sumuko at tumalikod sa paglilingkod sa Panginoon. Discouragement. Kaya kahit na wala silang pera, kahit na walang trabaho, kahit na may sakit, nakakapaglingkod pa rin sila sa Panginoon. Pero kapag sila ay na-discourage, they will turn away from their faith. Kaya importante mga mahal na kapatid, na maintindihan natin ano ang discouragement and how are we going to handle, how are we going to deal with discouragement. Amen po ba? Let us read from 1 Kings chapter 19 verse 1 to 18. Pero hindi ko babasahin lahat kasi mahaba yan. Babasahin ko lamang po yung verse 1 hanggang verse 8. Ganito po ang sinasabi rito sa English nga lang po, no? English version. Sabi niya, verse 1, Now Ahab told Jezebel everything that Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, May the God deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that of one of them. Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while he himself went a day's journey into the wilderness. He came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no longer better than my ancestors.
Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, "Get up, Elijah, eat." He looked around, and there by his head was some bread baked over hot coals in a jar of water. He ate and drank, and then lay down again. Verse 7, the angel of the Lord came back a second time and touched him and said, "Get up and eat, for the journey is too much for you." So he got up and ate and drank. Strengthened by the food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. Sa binasa nating talata, mga mahal na kapatid, ito po ay kwento ng isang great prophet of God in the Old Testament. Ang pangalan po niya ay si Prophet Elijah o si Propeta Elias. Sa chapter 18, mga mahal na kapatid, siya po ay makikita natin na victorious, matagumpay na propeta. Pero pagdating natin sa chapter 19, he was a defeated, stressed, discouraged, downcasted Elijah the prophet. Paano nangyari yon? Pag-uusapan at pag-aaralan natin yan sa hapong ito, mga mahal na kapatid. Let us see the definition of discouragement. Discouragement defined sa Cambridge Dictionary, sabi dyan, the state of having lost your confidence or enthusiasm for something or a feeling of discouragement. So ang sabi ng Cambridge, ang discouragement daw po, mga kapatid, it is a loss of your confidence. Ibig sabihin parang wala ka ng confidence sa mga bagay na kaya mong gawin. And then parang nawalan ka na rin ng enthusiasm, nawalan ka na ng interest, nawalan ka na ng energy. Di ba? Yan. Kung dati gusto mong kumanta, pero ngayon ayaw mo nang kumanta kasi something na may bagay na nag-discourage sa'yo para umahawi, no? Siguro sabi nung may nagsabi sa'yo na, "Uy, may talent ka pala, may tinatago ka palang talent nung kumakanta ka." Sabi sa'yo, "May tinatago ka palang talent, itago mo na lang." So na-discourage ka na, di ba? So, yan, kaya nawalan ka ng gana sa bagay na ginagawa mo. And then, sa Britannica Dictionary, sabi na, the act of making something less likely to happen or of making people less likely to do something. So, in other words, parang nawalan ka na ng gana gawin ang isang bagay. Nawalan ka na ng interest sa bagay na yun. Na-discourage ka na. Amen po ba? Now, tingnan natin, ano yung mga common reason o mga common sources, yung mga pangkaraniwang pinagmumulan ng discouragement. Let's see. Okay, next slide. Yan. Common sources of discouragement. Siguro, I hope na nakikita ito ng mga kapatid natin sa likod. Pero dito sa unahan, nakikita ba na nyo? Nakikita nyo ba, mga kapatid? Okay. Sabi niyan, number 1, common source of discouragement. Number 1, unmet expectation. Yan, unmet expectation. Ibig sabihin, meron kang mga ini-expect na hindi nangyari. Ayan, no? Hindi natupad. Kaya mahirap mag-expect. Mahirap kang umasa. Mahirap kaya. Asa ka pa. Kaya wag tayong masyadong, yung iba naman masyado rin paasa. Oh. So, unmet expectation. Kapag may mga inaasahan ka, hindi nangyari, di-discourage ka na. Ayan. Pangalawa, unfulfilled goal. Meron kang gustong maabot, meron kang gustong ma-achieve. Pero dahil sa some reason, hindi nangyari yon, so na-fail ka. Hindi mo naabot yung goal mo. Yan. Kagaya ko, gusto ko sana, nung medyo kabataan ko pa, gusto kong maging basketball player and PBA. Gusto ko sana pumasok sa PBA, makalaro ko sana sila Johnny Barrientos, no? Sila Benji Paras. Pero tinitingnan ko parang hindi naman ako lumalaki, no? kulang ako sa height. Na-discourage ako. Sabi ko, hindi, wag na lang. Hindi na ako magbabasketball. Yan. Okay. Piko na lang, piko. Okay. Jolen, pwede rin Jolen. Alright. Or maybe some other reason or source of your discouragement, minsan yung people around us.
Okay. Ang dami nakaka-relate, oh. Anguhan sila. People around us, yung mga tao sa paligid natin, not necessarily kamag-anak o kaya yung mga kasama sa pamilya, pero yung mga tao mismo na nasa paligid natin. Pumunta ka lang just sa hypermarket, no? Bibili ka lang diyan, nakaka-discourage ko minsan yung security guard eh. Di ba? O kaya yung mga cashier, di ba? So, kahit sa jeepney, sasakay ka ng jeep, di ba? Nakaka-discourage. Lalo na yung may katabi kang may putok. Nakaka-discourage kaya yun, di ba? Ayan. So, kaya bago kayo magbiyahe, maligo kayo, ha? Okay. So, another common reason ng discouragement, common sources of discouragement ay relationship. Yan, sa husband and wife, normally yan, no? Pero alam ko, ang asawa ko, hindi na di-discourage sa akin yung asawa ko. Sana nga, hopefully. Husband and wife, ayan, common yan na minsan yung wife na-discourage sa husband, yung husband na-discourage sa wife, sa mga magulang, nadi-discourage tayo sa ating mga anak. O yung mga anak, nadi-discourage din sa mga magulang. Tama ba ako, mga anak? Minsan nadi-discourage din sa inyong mga magulang. Sa magkakapatid, minsan nakaka-discourage yung mga kapatid natin, di ba? So, yan ang mga common sources of discouragement. And then, madalas din, ang common cause o common source of our discouragement ay mismo ang ating mga sarili. Our own self. Minsan, tinitingnan mo yung sarili mo, parang hindi ka nag-i-improve, di ba? Kasi parang walang nangyayari sa buhay mo. Ganyan ka pa rin. So, akala natin yung mga tao lang nadi-discourage sa'yo, pero ikaw din nadi-discourage ka sa sarili mo. May mga ganong pagkakataon. Now, common yon, reason. Common reason yan ng mga discouragement. Let's see another slide. Common reaction to discouragement. Ito naman yung common reaction. Ano yung ibig sabihin ano yung nagiging respond ng mga tao sa discouragement? Number one, they accuse God. Yan. They accuse God. Sinasabi nila na pagka may discouragement sila, may problema sila, nahihirapan na sila, and then they point their fingers on God. Ano sabi nila? Lord, hindi ka mabait. Hindi ka naman good God. No? God is not good. God is not loving God. God is not merciful God. So, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Bakit ganito ang nangyayari sa pamilya ko? They accuse God of something bad that is happening in their lives. Diba? Another one, they blame others. They point fingers on other people. Hindi lang God, kundi sa ibang tao. Sinisisi nila yung ibang tao, they blame other, no? Sa kanilang pagkabigo o sa kanilang mga discouragement. Another one, they complain, reklamo dito, reklamo doon, di ba? Lord, bakit pangu ako? Lord, bakit ganito ang buhok ko? Ganito ang height ko? Ang daming reklamo sa buhay nila. At hindi mo pasalamatan ng Diyos kung anong itsura meron ka. Kapag matangos ang ilong mo, thank God, matangos ang ilong ko. Pag pangu ang ilong mo, sabi mo, thank God, pangu ang ilong ko. Amen? Magpasalamat tayo sa Panginoon kung kahit ano ang ating itsura. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa kulay ko. Maputi ka man, maitim ka man, thank God for that. Wag mo titingnan lahat ng bagay na magiging cause ng pagko-complain. And then, nung iba naman ay they give up. Sumusuko na sila, ayaw na nilang maglingkod, ayaw nilang magpatuloy. They just give up. They quit. Another one is they ignore. Yan, parang, wala yan. Wala akong discouragement, wala akong problema, wala akong pagsubok sa buhay. Okay lang ako. Ayan, ito yung mga parang denial effect, no? Denial. Alam nyo, delikado din to. Kasi kung minsan minsan hindi mo lahat ng problemang hindi mo dinidil, hindi mo inaayos, no? Hindi mo hinaharap na problema, hindi mo napapansin, mas lumalaki ito. Okay? Kapag ang isang problema, ang isang discouragement, hindi mo binibigyan ng solusyon, mas lalo itong lumalaki. Hindi mo na lang napapansin, mas malaki na to kaysa sa'yo. Okay? You have to face the problem. You have to face your discouragement. Ang problema lang, if your problem is your face. Buti na lang, no?
Para wala naman ganun dito sa SCF. Lahat naman tayo dito ay mga good-looking naman lahat, no? Amen. Aray. Okay. So let's see our next slide natin. Yan, okay. So tingnan natin, balikan natin yung context ng pinag-aaralan natin ngayon, mga kapatid. Sa chapter 18, sinasabi natin kanina, makikita natin doon si Prophet Elijah as a very powerful prophet. Sa chapter 17 and 18, mayroon pong mag-asawa doon na ang pangalan nila ay si King Ahab and Queen Jezebel. At dahil ito pong si Ahab, siya po ay isang Israelitas, galing po sa lipi ng Israelites, pero nakapag-asawa siya ng hindi Israelites, si Jezebel. No? So si Jezebel, Queen Jezebel, dinala niya yung mga Diyos-Diyusan ng kanyang bayan doon po sa Israel. At nagkaroon po sila ng matinding influence sa mga tao. No? They promoted what you call the idol worship kay Baal. Yung Baal, yung po yung Diyos-Diyusan ni Jezebel. So dinala nila yon sa Israel. At dahil very influential si Ahab, si King Ahab at si Queen Jezebel, lahat halos ng mga tao sa Israel ay sumasamba kay Baal, itong Diyos-Diyusan nila na si Baal. At isa sa paraan ng kanilang pagsamba ay yung pag-o-offer nila ng infant o ng baby. No? Inihahandog nila kay Baal yung baby, pinapatay nila yon. Naniniwala kasi sila na kapag sila daw po ay naghahandog ng sanggol kay Baal, pagpapalain sila ni Baal. Can you imagine that? Ano? Ganon yung kanilang practice. Ganon yung kanilang ginagawa. So here comes the prophet Elijah. God called Elijah para sabihin sa mga Israelites na mali yung ginagawa nila. Hindi nila dapat sambahin si Baal. Ang dapat nilang sambahin ay ang tunay at nag-iisang Diyos ng Israel, mga kapatid. Kaya po, hinamon ni prophet Elijah, okay, next slide, chapter 18, next slide po. Yan, kita natin itong slide na to, mga kapatid. So in chapter 18, tinawag ni prophet Elijah ang mga propeta ni Baal. 450 prophets ni Baal laban sa nag-iisang propeta ni Yahweh, ng Diyos, si prophet Elijah. At sa chapter 18, sabi nila umakyat sila sa Mount Carmel. At sabi niya sa mga propeta ni Baal, sabi niya, maghahandog tayo sa ating Diyos. No? Gagawa tayo ng altar. At doon sa altar na yon, maglalagay tayo ng ating sacrifice. And then, may tatawag tayo sa ating Diyos. Sabay tayong tatawag sa Diyos. You can call Baal, I will call Yahweh. At kapag mayroong apoy na bumaba galing sa langit, at susunugin yung offering na yon, yung sacrifice na yon. Kung kaninong offering yung masunog, then yun ang tunay na Diyos. So, ganun ang ginawa ng 450 prophets. They offered to Baal, may sacrifice sila, and then they called to Baal. Baal, we have the offering for you. Sabi nila, mayroon kaming handog para sa iyo, Baal. No? Magpadala ka ng apoy. Tanggapin mo ang aming handog. Mula umaga, tanghali, hapon, gabi, they called upon Baal, but Baal did not listen. Walang Baal na sumagot. And then sabi ni Elijah, okay, your time is up. Time's up. Ako naman, sabi ni Baal. Sabi ni Baal, Lord, I have offering for you. Please show to these people that you are the only God, the God of Israel, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Prove them that you are true and alive. Only God. Pagsabi lang ng gano'n ni Elijah, may apoy na bumaba mula sa langit. At, eto po mga kapatid, tinupok ng apoy na to ang handog ni Elijah. At pagkatapos nyon, napatunayan ni Elijah sa lahat, sa harapan ng mga propeta ni Baal, na ang iisa lang ang tunay na Diyos, ang Diyos ng Israel. And you know what happened? Pinatay ni Elijah yung 450 prophets. Dahil doon, nagalit si Queen Jezebel. Nagpadala siya ng messenger at ang sabi niya,
sabi niya kay Elijah, sabi niya, isinusumpa ko, bukas na bukas din sa oras na ito, papatayin din kita, katulad ng ginawa mong pagpatay sa mga propeta ni Baal. Kaya natakot yung TV. Yan. Kaya natakot po si Elijah, and he ran away. Elijah ran away. Hindi po yan si Elijah. Yan. Tumakas si Elijah at nagpunta po siya doon sa Beersheba. Yung Beersheba ay isang bahagi ng Judah. At then pagkatapos doon, doon po siya naghimlay, nagtago siya. And then he prayed upon the Lord. He cried out to God and sabi niya, Lord, sabi niya, nag-iisa na lang ako. Yan. Nag-iisa na lang ako. Hindi ako nagtagumpay. Sabi niya, defeated ako, Lord. Talunan ako, Lord. Wala na akong magagawa. Hinahabol na ako ni Queen Jezebel. Ipapapatay din ako ni Jezebel. Nag-iisa na lang ako dahil wala nang ibang propeta ng Diyos. I am alone. I'm the only one as the prophet of God. And then he just cried out and cried out. No, sobrang discouraged ni Elijah. Sobrang discouraged ng TV. Yeah? And then, from that moment, mga kapatid, nung natulog po si Elijah, ginising po siya ng angel. Ano sabi ng angel sa kanya? Elijah, wake up and get up, eat. Doon napatunayan ni Elijah, mga kapatid, na God is still working in his lives. Hindi siya iniwan ng Panginoon. Now, there are three things that I would like for us to talk about this evening. Number one, this afternoon pala gabi, parang gabi na kasi. Okay, number one, makikita natin dito yung tinatawag natin how God dealt with the discouragement of Elijah. Ano po yung paraan na ginawa ng Diyos para mawala yung discouragement na nararamdaman ni Elijah. Number one, pinakita ng Diyos yung tinatawag niya na abiding presence of God. The abiding presence of God. Okay, so una sa lahat, take note ninyo, yung mga nagsusulat dyan. So, meron tinatawag tayo na abiding presence of God. Makikita natin yan sa verse 8. Yan. Babasahin ko po sa verse 8. Okay? Sabi roon, so Elijah got up and ate and drank, strengthened by the food. He traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. So una, gusto ko maintindihan niyo ito, mga kapatid. No, one moment, he was a victorious prophet in chapter 18. He was a man of fire, a man of faith. Very victorious. Nakakagulat, nakaka-amaze yung ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. One miracle after miracle ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ni Elijah. Just one moment. Then after that, pagkatapos lamang ng oras na yon, yung napakataas ng energy, yung pananampalataya ni Elijah because he was victorious against the prophet of Baal, and then all of a sudden, just one moment, he found himself down. Diba, mga kapatid? Nakita niya yung kanyang sarili, nandoon, nakasubsob sa bush. No, maliliit na mga puno yon, bush. Nandun siya. Kita natin yung picture doon kanina, no? Nakahiga lang si Elijah, very discouraged, very depressed prophet of God. But, nung moment na yon, that was the time that God Himself visited Elijah. In that very, very moment that he was very
depressed, very discouraged, and downcasted. Kaya sabi doon sa verse 8, he got up and ate and drank, strengthened by that food. He traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. Bakit? Ano ang significance doon, mountain of God? The mountain of God, yung Horeb na yon, is the same as the Mount Sinai. Yung Mount Sinai, mga mahal na kapatid, doon nangusap si Yahweh kay Moses. At doon sa mount na yon, sa Mount Sinai, ibinigay ng Diyos ang 10 Commandments kay Moses. In other words, yung Mount Sinai na yon at yung Mount Horeb is the same mountain na very significant sa spirituality ng mga Israelites. Doon, yun yung mountain na yon na kung saan ay minimit o nakikipag-ugnayan ang Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang mga tao. And that was the moment that God met Elijah. That during the time na siya ay nasa pinakamababang sitwasyon ng kanyang buhay. I want you to understand this, mga mahal na kapatid. Have you ever felt discouraged? Take note of this. Because maghintay ka lamang sapagkat sa oras na yan na ikaw ay discouraged, ikaw ay depressed, ikaw ay nanghihina sa iyong pananampalataya, paglilingkod sa Panginoon, huwag kang bibigay, huwag kang susuko. Bakit? Because yung oras na yan, yung mga moment na yan, yan yung oras na makakasama mo ang Diyos. Nasasamahan ka ng Panginoon. Yan yung pangako ng Panginoon na kailanman hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen po ba? Di ba? Kapag tayo ay masyadong masayang-masaya tayo dahil sa mga nangyayari sa paligid natin, di ba? Nakakalimutan din natin yung presensya ng Panginoon. No, we forget the presence of God. Nakakalimutan natin na magpasalamat sa Panginoon. Di ba? Nakapokus tayo sa mga bagay sa paligid natin. Yan. Pagka nasa party kayo, naaalala nyo ba ang Diyos? Di ba, mga kapatid? Pagka nagkakasiyahan kayo, have you ever remember God in your life? Hindi po. Naaalala nyo lang tumawag sa Diyos kapag discouraged kayo. Pag nangihina kayo, pag kailangan nyo ng tulong. Di ba? And that is the moment when God let Elijah feel His presence when he was discouraged. Kaya po mga kapatid, pagka tayo po ay nagkakaroon ng mga discouragement, may mga bagay na nagbibigay sa inyo ng kagulumihanan, no? Yan po ang oras na katatagpuin tayo ng Panginoon. Pangalawang bagay, how God dealt with the discouragement of Elijah. Number 2, affirming purpose. So number 1, abiding presence of God. Number 2, affirming purpose. Affirming purpose. Basahin natin yan sa verse 7, 15 and 17. Sabi doon sa verse 7, the angel of the Lord came back a second time and touched him and said, get up and eat, for the journey is too much for you. Sabi ng angel kay Elijah, tumayo ka, kumain ka, sapagkat meron ka pang biyahe. Hindi pa tapos ang biyahe mo. May naghihintay na paglalakbay para sa'yo. No? Hindi pa tapos ang paglalakbay mo. And then, ganun din sa may verse 15. No po, mga kapatid? Tingnan natin. 15 and 17. Look at 15 and 17. Babasahin ko po sa inyo. Ganito po ang sabi sa 15 and 17. The Lord said to him, go back the way you came. Sabi ng Diyos kay Elijah, go back the way you came. Yan. And then, go to the desert of Damascus. When you get there, anoint Hazael, king over Aram. Also anoint Jehu, son of Nimshi, king over Israel. And anoint Elijah, son of Shaphat, from Abel, Meholai, to succeed you as prophet. Now, anong ibig sabihin ng mga talatang ito? Chapter 19, pala, dito nakikita ko Yan. Chapter 19, verse 7, 15, and 17. Sabi get up, eat, for the journey is too much for you. Go back the way you came. Anoint these people to become king and prophet. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Ibig sabihin, Elijah, hindi ka patapos. You still have many things to do. Hindi pa na-accomplish ang mission mo. May mission ka pang gagawin.
May trabaho ka pang gagawin, hindi ka patapos sa akin. That is what God wants to say to Elijah. Kaya ibig sabihin, mga mahal na kapatid, kahit sa buhay natin, mga kapatid, no, kapag tayo ay discouraged na may mga problema, mga mahal na kapatid, pinapaalala sa iyo ng Panginoon, hindi pa ako tapos sa iyo. May ipagagawa pa ako sa iyo. No, mga kapatid? No? Minsan, yun yung mga bagay na akala natin tapos na ang Diyos sa atin, sumusuko na tayo sa ating sarili. Sinusukuan natin, tayo yung madalas na sumuko sa ating sarili. Ayoko na, suko na ako, quit na ako, titigil na ako, ayoko na. Tayo yung nagkikwit. Pero ang Diyos hindi pa tapos sa atin. Kahit nagkikwit na tayo, kahit na ayaw na natin, pero may mission pa tayo sa Diyos. Amen po ba? Tandaan natin ito, mga mahal na mga kabataan na narito. God is not done with you yet. God is not finished with you yet. Hindi pa tapos ang Diyos sa inyong buhay. Marami pa po kayong magagawa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit tayo yung mga nanay, medyo maedad na, no, huwag niyo sasabihin na, tapos na ako, matanda na ako, hindi na ako magagamit ng Panginoon. No way! Hindi natin sasabihin yun. God has still something to do for you. Kaya ka pa rin gamitin ng Panginoon. Amen? Para sa kanyang kaluwalhatian. Mga kabataan, may napakadami mo pang magagawa para sa Panginoon. The future ahead of you is very bright. May magagawa ka pa sa Panginoon. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Anong ibig sabihin nun? Huwag kang susuko. Huwag kang give up, huwag kang bibigay. Manalig ka sa Diyos, maglingkod ka sa Panginoon. Ibigay mo ng todo-todo ang buhay mo sa paglilingkod sa tunay na Diyos na buhay na nagbigay ng buhay sa iyo. Amen? Okay. Pangatlo, how God dealt with Elijah's discouragement. So number 1, abiding presence. Pangalawa, affirming purpose. Pangatlo po, assuring promise. Assuring promise. Sa verse 18, sabi ng Panginoon sa kanya, sabi ni Yahweh, kay Elijah, sabi niya, sabi niya, I reserve 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal and whose mouth have not kissed him. Ano itong mga talatang ito, mga kapatid? Kung babalikan natin, ano yung main purpose o main reason bakit na-discourage si Elijah? Ano yung main reason? Una, hinahabol siya ni Jezebel, di ba? Papatayin siya ni Jezebel kasi nagpadala si Jezebel ng messenger at ang sabi doon, sabi niya, sinusumpa ko, bukas na bukas, sa oras na ito, papatayin kita. That is the message through messenger. Hindi sa Facebook. No? Sa messenger na pinadala ni Queen Jezebel kay Elijah. And then, natakot siya. Alam nyo, hindi lang yung message ni Jezebel ang kinatakutan niya. Yung reason, yung akala niya na siya na lang ang nag-iisa. Ano sabi niya? Sabi niya, Lord, kunin mo na ako, patahin mo na ako, nag-iisa na lang ako. I am alone. I am the only one left serving you. Please, Lord, kill me. I wanna die, sabi ni Elijah. Pero ano sabi ng Diyos sa kanya? Verse 18, sabi niya, Elijah, sabi niya, there are still 7,000 prophets. I reserve 7,000 prophets. Ibig sabihin, hindi ka nag-iisa, Elijah. You have 7,001 plus Elisha, the next prophet. So meron sila 7,002 prophets of God. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Ibig sabihin nun, yun yung tinatawag natin na assuring promise of God. Siya ang Diyos na nangako kay Elijah at siya rin ang Diyos na nangako sa iyo. Siya ang Diyos na hindi nagpapabaya sa atin. Siya yung Diyos na nagbigay ng promise, nangako sa atin ng magagandang bagay at siya rin ang magtatapos dito. Sa Philippians chapter 1, sinasabi doon, chapter 1, verse 5 to 6, sabi doon, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on until the completion, until the day of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, mga mahal na kapatid, ito ang bagay na dapat ninyong panghawakan at pagkatiwalaan. Siya na nag-umpisa ng mga mabubuting bagay sa inyo, siya din ang magtatapos nito hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga mahal na kapatid, sa next time, makaranas tayo ng discouragement, next time makaranas tayo ng mga problema at pagsubok sa buhay, feel down tayo, bagsak tayo spiritually,
Do not turn in front of you. Do not turn on both sides. Do not turn at your back. Anong gagawin nyo? Turn your eyes above. Turn your eyes on Jesus Christ. Fix your eyes on Jesus. He is the author and the perfecter of our faith. Pagka sa susunod na ma-discourage kayo, huwag kayong tumingin sa harapan, sa likuran, sa gilid. Tumingin kayo sa taas. Naroon ang ating Panginoon. At kailanman, hindi niya tayo bibiguin. Manalig po tayo sa Kanya. Pagpalain tayong lahat ng ating mabuti at dakilang Diyos sa araw na ito.